Tama nga talaga mga idol ang sinabi noon ng Denver Nuggets na siseryosohin ng kanilang prangkisa ang pagkuha ng mga bagong malalaro. In fact, matapos lamang nilang makuha sa day 1 sina Bruce Brown at Cam Johnson, nagkaroon muli sila ng second move sa day 2 kung saan inumpisahan sa pagkuha na sentro na si Jonas Valanciunas sa Kings sa isang trade kapalit ni Darius Saric. Kaya mukhang si Jonas na ang magiging backup center ni Jokic na siyang magpapalakas ng bench. Kumpara ng mga nagdaang taon, mas malakas ngayon ang Twin Tower since hindi kagaya kay DeAndre Jordan, maaari nila itong pagsabayin sa rotation. Bukod sa kanya, kinuha rin naman ng Nuggets ang isa pang shooter na sa Tim Hardaway Jr. na pinaperma ng 1 taon. Dahil na sa naging move na ito, mukhang hindi sila mauubusan ng opensa lalo sa bench na siyang isa sa pinaka naging problema nila last year. Samantala, sa pagpasok naman ng day 2 ng free agency, hindi pa rin naman natutupad ng Los Angeles Lakers ang kahilingan ng mga fans na kumuha ng isang bagong sentro para kina Luka at LeBron. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman nila napapapirma ng kontrata ang target na si DeAndre Ayton kahit man libreng-libre na ito. Kaya ganun na lamang ang pinambabatikos ngayon ng mga fans at buong front office ng Lakers, lalo na si Rob Pelinka. Mismong si LeBron ang nagbabala na kung hindi nga po makakabuo ang Lakers ng isang lehitimong championship lineup, magre-request nga ito ng trade sa lalong madaling panahon, which is ayaw rin namang mangyari ng management. Dahil sa pangyayaring ito, hindi na tumitigil ang Lakers sa pakikipagnegosasyon sa mga natitirang free agent na sentro hanggang sa trade market. Maliban dyan, binabalakan rin naman ng team gumawa ng syempre trade para sa sentro para maisakatuparan. Sa ngayon, meron silang 4 na player na available na sa market na pinang-o-offer na sina Gabe Vincent, Shake Milton, Rui Hachimura at ang kanilang 2031 first round pick. Sa kabilang banda, grabe nga ang nangyaring transaksyon ngayon sa day 2 dahil meron nga ditong malaking move ang ginawa at ikinabigla ng husto ng buong NBA. Kabilang dyan ang dalawang magkasunod na nakakagimbal na desisyon ng Milwaukee Bucks. Una ay ang tuluyan nilang pagpapaperma sa bagong sentro na si Miles Turner na sinunda na opisyal na pag-waive sa kanilang superstar point guard na si Damian Lillard dahil sa injury nito. Since hindi ito nakakapaglaro next year dahil sa Achilles injury, nakapagdesisyon ng Milwaukee na tanggalin siya. Though makukuha pa rin naman ni Lillard ang kanyang natitirang kontrata sa Milwaukee, tuluyan na rin naman siyang magiging isang ganap na free agent habang ito ay nagre-recover sa kanyang injury. Kaya di na nakapagtataka bakit may ibang mga teams ang interesado sa pagkuha sa kanyang serbisyo kagaya ng Golden State na balak gamitin si Lillard bilang katandem ni Curry sa backcourt. Ayon sa balita, isa nga ang Golden State sa mga reach out kay Lillard simula nang mabalitaan nila na tinanggal ito ng Bucks ngayong araw. Kahit man meron itong injury, handa pa rin ang Golden State na maghintay sa pagbabalik court nito.